Pero yun ho, siguro magiging malaki ang magiging tulong ninyo dyan sa usapin yan dahil kayo, exposed kayo dito sa ekonomiya ng isang newly industrialized country. No, at siguro ho, kita-kita nyo, damang-daman nyo yung pagkakaiba sa economic policy dito sa Korea kaysa sa Pilipinas. At yun ang yun na rin ho sa mga concerns natin sa Kongreso. Siguro yun lang muna at mas nais ko hong marinig kung ano yung mga issues, mga concerns na meron kayo dito nang may magawa rin kami sa Kongreso para kami ay makatulong at maging boses ninyo doon. So maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Dadagdagan kayo kay Sir. May nakausap po ako, Sir, na Koreano. Sabi nila, kami sa Korea, malaking importation namin, Hyundai. Ano kayo sa Pilipinas? Sabi ko kami sa Pilipinas, Inday. Tanto naman, di ba? So, kung meron kayong katanungan, pwede na tayong magtanong kay Congressman. Sino una? Sir. Okay. Good evening. Good afternoon, sir. Tatanong ko lang sana yung... Alam po namin, sir, matutulungan nyo kami dun sa program namin dun sa SSS between NPS po, sir. Regarding 2008 po kasi nagkaroon ng yung SSS. Alam po natin na pag-rap ang SSS. Alam po natin yan, sir. So, nagkaroon ng problema dun sa Pilipinas. And then, ang NPS at SSS po kasi is pareho lang siya na pension plan po sa mga Filipino worker. Ang pagkakaiba lang po is 60 years old sa Pilipinas, natin makukuha yung benefits natin. Regarding dito sa Korea, kapag natapos na po end of contract namin between 6 years, on time po, pwede namin makuha agad yung pera. So, nagkaroon po ng problema yung sa Pilipinas. So, bigla, mukhang nagka-interest sila doon sa malaking pera. So, like example, naka 6 years ako, naka 2 years ako, makakamit po ako ng more than 200,000. So yun po ay contribute namin between employer and employee 50% to 50%. Kung kinakaltasan po kami ng 70,000 won per month and 70,000 per employer is 140. Napakalaking bagay po para sa aming gagawa dito sa Korea. And then yun lang po yung inaasahan namin na makukuha namin. And then nagkaroon po ng nakasilip ang SSS na malaking alaga po yun. So ang ginawa po ng SSS, nakipag-ugnayan po dito sa NPS Korea. Sa tutusin po may tendency na maging pabor po talaga ang dahil pareho po sila ng system talaga. So pwede pong makuha yun. Yan lang po, nung nalaman po namin yun, kami mga leaders dito, buong South Korea, ay nagkaroon po kami ng meeting or forum. Nagkaroon po kami para arangin namin yung pagbabandang pagkuha ng sariling pera namin. So nagkaroon po kami ng last September 2008, nagkaroon po kami ng signature campaign para arangin po itong nababandang pagkuha nila ng malaking alaga sa pera namin. So, naging effective po, nanalo kami doon sa pagkakataon namin. Pero po yung kaso, umuusad pa rin po siya sa Senado. Nasa Senado pa po yung kaso. Ang pagkakasabi nila, pag-aaralan pa po nila yon. Sir, may tendency pang pwede po namin arangin pa yun. Kasi meron pong sa sistema po ng gobyerno natin, alam niyo naman, budget yung pinag-uusapan, pera po yung pinag-uusapan dito. Alam po namin na may tendency buksan ulit yun. At pagkakaalam po namin, nung last forum na meeting, nung last year, ang sinabi po ng Ambassador Mr. Cruz na nasa ano pa po, nasa Senate pa yung pag-aaralan pa po nila. Meron po bang tendency na may tendency po ba na maharap yun, sir? Meron bang illegal na ano? Kasi hindi po namin alam yun. Kasi sa tutusin, pera po namin yung pinagpagulan namin basta-basta na lang po. At ang pagkakalam po namin, kukunin ng SSS yun, kung halimbawa nakuha man, it's of 60. Doon pa namin marireceive yun. So ang sistema nila,
Pag nandun na yung pera namin sa Pilipinas, pag 60 years old na ako, doon pa makakabibigit. Eh, paano kung nag-double account na ako sa SSS? Eh, paano yun? May share na kasi ako, dati ako regular sa Pilipinas ngayon. Kukunin na nila yung share. Yun lang po, sir, kasi alam namin nasa Senado pa yung kaso ko. Siguro alam ko lang po ito na malaking issue po ito. Yun lang po, sir. Nice. At dadagdagan ko po yung kay Andy, sir. Yung NPS, National Pension Service ng Korea. Ibig sabihin, kapag ang isang Pilipino pumasok sa Korea ng inay o legal, meron kang kakaltasin sa'yo na 70. Halimbawa, depende po yan sa laki na sinasahod. Halimbawa, sinasahod ko 1 milyon, kakaltasan nila ako ng 30%, halimbawa 70,000. Yung 70,000, tatapatan nyo ng may-ari ng kumpanya. Isasama yung magiging 140, ihuhulog sa national pension. Yun ang pinaka-savings mo. Kapag natapos mo yung 6 years mo, pwede mo i-apply mo yung national pension mo, makukuha mo ng lump sum. Ngayon, ang ginawa ng gobyerno natin, nakita nila, malaking pera ito eh. Nakita ng SSS. Ginawa ng SSS, ni Gloria, nag-ano siya ng batas na yung NPS na yung pension na yun, papasok sa SSS, tapos pagdating ng 60 years old, saka mo lang makukuha. Eh, paano pagka 45 lang yung inabot ko? Hindi ko na makukuha. So, sir, ito, napakaliwanag na isang panluloko na sa mga manggagawa, di ba? Bakit mo kukuhanin sa... Kasi yun naman gobyerno sa Korea, nung una, ayaw pumayag. Nung huli naman, pumayag na sila kasi dinaan sa batas. Kasi sa MOU, sa EPS, yung... bilateral, nila, agreement. pwedeng may nasilip silang batas na pwedeng gawin yon. So, nakakatakot dahil baka hanggang nga umuusad pa yung kaso. So, sabi nga ng ibang Pilipino, bakit tumamaya yan? Kuhanin na yung sweldo natin. Years old na rin tayo sasahod. So, nakakatakot nga naman. So, meron pang tanong? So, sir, ano po sa palagay niyo yung magagawa niyo para dito? Tatanong ko lang, ano yung... may kaso o may pending na May pending batas sa... na Sir, yung batas kasi, binabago sa Senado? Ayun no, ang ginawa nila, mayroong isang nag-propose ng batas na yon, na bata siguro ni Gloria, kaya dinala sa Senado. Ang ginawa naman dito ng mga Pilipino, nag-sign campaign, hinarang niya yung ano. Malamang yan, siguro amendment sa charter ng SSS yan. No? Kasi, dahil hindi naman natin pwedeng galawin yung dito sa NPS eh. So malamang charter ng SSS to allow siguro yung pagkuha ng pensions ng OFWs, particular sa Korea, and then sila na yung magdi-disburse. Parang ganyan siguro yan. Kaso nga, age 60, sir. Kaya lang sa 60. Sige ho, hindi ko alam kung merong pending na ganyan sa Kongreso ngayon. Kasi may, baka sa Senado, pero pag-aaralan mo natin, kukunin natin yung detalye. Pero tama naman yun, kasi kung dapat makuha ninyo yun, Pinaghirapan. wala nang, hindi na dapat pakialaman ng SSS yun. Hindi naman totoo yun. Kasi iba naman yung, unless ang ina-assert ng SSS, kahit dito kayo nagtrabaho, dapat magko-contribute kayo sa kanila. Pero meron naman kasing, may mechanism na parang dyan eh. Hindi naman kailangan kunin pa nila yung lump sum na sa inyo eh. Sige ho, papag-aralan namin. Titignan namin kung meron nga sa Kongreso. At kung meron man sa Senado, alamin din natin sino yung nag-i-sponsor, kakausapin mo natin. Pag nalaman natin yung nag-sponsor, di natin ibubuto. Sino ba gusto magtanong? Hindi ka dito. Anyway, may yung boss ko may binanggit. Sa ilalim ng SSS law, exempted ang voluntary ang membership. So, baka nga ang hinahabol nilang amendment is i-require na rin ang membership ng OFW sa SSS, and therefore, makikipag-ugnayan nga sila sa pension system dito. Anyway, sige ako. Hapon po sa inyo mga Mawit na ako. kapatid dito sa Korea. Sir, sa akin po sir, nais ko lang po iparating sa inyo bilang miyembro ng Kongreso ang damdamin ng mga manggagawa sa Bayang Dagat. Dahil po, yung mga benepisyo po ng isang manggagawa